Ako si Alfred, ang panganay na anak sa aming pamilya. Sa lahat ng aking mga kamag-anak, kay Tito Manuel ako pinakamalapit. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid, habang ang mama ko naman ang panganay. Dahil sa maliit na agwat ng aming edad, hindi lang kami basta magtiyuhin. Para na rin kaming magkapatid o matalik na kaibigan na mabilis nagkasundo sa maraming bagay. Sa totoo lang, iniidolo ko si Tito Manuel. Siya ang nagsisilbing inspirasyon ko sa aking pag-aaral. Dahil nakatapos siya at nagkaroon ng magandang trabaho, nakikita ko ang bunga ng kanyang pagsisikap. Malaki ang kanyang sweldo, kaya naman nabibili niya ang mga luhong nais niya. Mula sa magagarang gamit hanggang sa komportableng pamumuhay. Pangarap ko rin kasi na balang araw, maging katulad niya akong matagumpay at kayang tustusan ang sariling pangangailangan. Dahil magkatabi lang ang aming mga bahay, ako na ang naging opisyal na kanang kamay ni Tito Manuel. Sa bawat bayarin na dapat asikasuhin o kailangang ipabili sa bayan, pangalan ko agad ang sumasailalim sa boses niya. Hindi naman ako nagrereklamo. Dahil sa kabila ng pagiging utusan, palaging may kalakip na ekstra baon ang bawat lakad ko. Ang madalas niyang biro habang inaabutan ako ng pera, "Itabi mo yan para kung sakaling may mapupusuan kang ligawan, hindi ka mukhang kawawa at may panggastos ka." Ngunit isang hapon, nagbago ang timpla ng aming usapan. Habang nagbibilang siya ng sukli mula sa huli kong ipinamili, hindi pera ang iniabot niya, kundi isang lumang calling card. "Tito, ano po to? May ipapabili ka ba rito?" Tanong ko. Tumawa siya ng bahagya, pero bakas ang seryosong tingin sa kanyang mga mata. "Hindi, yan ang address ng anak ng kumpare ko. Graduate na siya ng nursing at kapapasa lang ng board exam. Sabi ko sa kanya, may kanang kamay ako rito na masipag at maaasahan." Bigla akong nabulunan sa iniinom kong juice. Mukhang ang extra baon na ibinibigay niya sa akin sa loob ng ilang buwan ay hindi lang pala para sa kahit sinong babae. Mukhang may free selected na pala si Tito para sa akin. "Oh, bakit namumutla ka?" Pangaasar niya habang tinatabig ang balikat ko. "Huwag mong sabihin sa dami ng baon na ibinigay ko sa'yo, wala ka pang naipon na lakas ng loob." Imbes namang sumagot, tiningnan ko ang calling card. Clarice V. Mendoza, RN. Maganda ang pangalan, pero mas matindi ang kaba sa dibdib ko. Mukhang seryoso sa Tito sa project niyang to. "Tito naman," kamot ulo kong sabi. "Akala ko ba para sa liligawan ko yung mga extra baon? Bakit parang may kasama ng matchmaking service tong pagiging kanang kamay ko?" Tumawa siya ng malakas at tinapik ako sa likod. Yung tipong muntik na akong masubsob. "Kasama yan sa benefits. Masipag kang bata. Kaya gusto ko sa maayos na pamilya ka mapunta. At saka, kumpare ko ang tatay niyan. Siguradong hindi ka mapapahiya." Nung sumunod na linggo, wala na akong nagawa. Isinakay ako ni Tito sa kotseng kakapakarwash ko lang din nung Sabado. Suot ko ang pinakamagandang polo na siya rin ang bumili. Para kaming pupunta sa isang business meeting. Pero ang totoo, inspection ito ng magiging kapalaran ko. Pagdating namin sa bahay ni na Clarice, lalo akong pinagpawisan.
Malaki ang bahay, maayos ang garden, at halatang dekalibre ang pamilya. Pagpasok namin, sinalubong kami ng kumpare ni Tito. "Oh, heto na ba ang ibinibida mong kanang kamay?" Tanong ng tatay ni Clarice habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. "Yan na nga pare, maaasahan sa lahat ng bagay yan." Pagmamalaki ni Tito na parang ahente ng lupa. Eksaktong pagkatapos nun, bumaba sa hagdan ang isang babaeng nakasalamin. Simple lang ang suot, pero lutang na lutang ang ganda. Si Clarice. Tumingin siya sa akin. Tapos sa calling card na hawak ko pa rin pala hanggang ngayon. At bahagyang ngumiti. Simula noon ay naging magkaibigan kami ni Clarice. Madali kaming nagkapalagayan ng loob dahil masasabi kong mabait siya at walang bahid ng kayabangan sa katawan. Kahit pa nga isa na siyang ganap na nurse. Dahil sa kanyang taglay na kababaang loob at pag-aalaga, hindi ko napigilang mahulog na rin ang loob ko sa kanya. Kaya naman, matapos ang mahabang pag-iisip at dahil na rin sa madalas na pagrereto sa amin ni Tito Manuel, ay napagdesisyonan ko na ring ligawan siya. Hindi naman naging mahirap para sa akin ang suyuin ito. Dahil mismong si Clarice na ang nagbukas ng pinto para sa akin. Ang kanyang pagiging maalalahanin bilang nurse ay hindi lang trabaho, kundi likas na sa kanyang pagkatao. Kaya naging madali ang aming pag-uusap. Higit sa lahat, pareho kaming nasa yugto ng buhay na seryosong relasyon na ang hinahanap. Kaya naging tapat kami sa aming mga nararamdaman mula sa simula. Kaya naman sa bawat pagbisita ko sa kanya pagkatapos ng kanyang shift sa ospital, unti-unti kong napatunayan na hindi lang siya isang magaling na nurse, kundi isang babaeng may gintong puso. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan na muling inorganisa ni Tito Manuel, ay naglakas loob na akong hawakan ang kanyang kamay. Hindi siya umiwas. Sa halip, isang matamis na ngiti ang isinukli niya sa akin. Doon ko naramdaman na ang panliligaw na ito ay hindi isang mahirap na pagsubok, kundi isang natural na pagdaloy ng aming mga puso patungo sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang pangyayaring hindi namin inaasahan. Sa likod ng magandang trabaho at ginhawa ni Tito Manuel, may isang mabigat na pagsubok na dumating sa kanilang tahanan. Ang kanyang asawa na si Tita Vilma ay dinapuan ng isang misteryosong karamdaman. Mula sa pagiging masigla, unti-unti siyang namayat hanggang sa maging butot balat na lamang. Ang nakapagtataka, wala siyang nararamdamang sakit. Sadyang nawalan lang siya ng lakas para gumalaw at tila nauubos ang buhay sa kanyang katawan. Sa gitna ng aming pangamba, isang mahalagang desisyon ang nabuo. Dahil sa lumalalang kalagayan ni Tita Vilma at sa hirap ng paglabas-pasok sa hospital, iminungkahi ni Tito Manuel na kailangan nila ng isang profesional na mag-aalaga sa loob ng tahanan. Dito na pumasok ang papel ni Clarice. Bagamat may trabaho siya sa hospital, hindi nag-atubili si Clarice na ibuhos ang kanyang bakanting oras para maging private nurse ni Tita Vilma. Doon ko mas lalong nasilayan ang ganda ng kanyang kalooban. Siya ang naging boses ng medikal na paliwanag para kay Tito. Sa tuwing natataranta si Tito Manuel sa mga sintomas ni Tita, si Clarice ang nagsisilbing kalmado at matatag na gabay. Dahil sa dedikasyon ni Clarice, unti-unting gumaan ang mabigat na atmosfera sa tahanan ni Tito Manuel. Mas lalo kong napatunayan na hindi lang ako nagkaroon ng kasintahan,
kundi isang katuwang na may pusong handang magsakripisyo para sa pamilyang itinuring na rin niyang sarili niya. Kaya naman masasabi kong napakaswerte ko sa aking kasintahan. Dahil bukod sa mabait na ito at maalaga, masasabi ko ring siya ang perpektong katuwang na handang sumuporta sa lahat ng laban ng buhay, maging ito man ay sa loob o sa labas ng aming pamilya. Subalit, sa kabila ng dedikasyon at pag-aalaga ni Clarice kay Tita Vilma, may isang bagay akong napansin na nagsimulang magbigay ng bigat sa aking dibdib. Napansin kong tila mas nagiging malapit sila ni Tito Manuel sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa katunayan, sa tuwing pumupunta ako roon para tumulong, naaabutan ko silang masinsinang magkausap at tila ba may sarili na silang mundo. Minsan, nahuli ko pa nga silang nagbubulungan sa kusina. Ngunit agad silang tumitigil at lumalayo sa isa't isa sa sandaling marinig ang aking mga yapak. May mga tinginan din silang dalawa na tila ba may malalim na kahulugan. Mga ngiting pilit itinatago at mga paksang hindi nila mabanggit sa harap ko. Higit sa lahat ay napansin ko rin na unti-unti nang nababawasan ang oras ni Clarice para sa akin. Sapagkat kapag sinusubukan ko siyang kausapin tungkol sa aming relasyon, laging ang kalagayan ni Tita Vilma o ang mga bili ni Tito Manuel ang kanyang nagiging dahilan para umiwas. Na tila ba sa likod ng pag-aalaga niya bilang nurse, may isa pang ugnayang nabubuo sa pagitan nila na hindi ko masuri. Kaya naman dahil doon, ang dating pasasalamat ko kay Clarice ay napalitan ng isang mapait na tanong. Dahil ba sa dalas ng kanilang pagsasama sa pag-aalaga kay Tita Vilma, nahulog na rin ba ang loob nila sa isa't isa? Hindi ko alam kung dala lang ito ng aking pagod o sadyang may katotohanan ang kutob ko na may lihim na silang itinatago sa akin at kay Tita Vilma. Pero sa halip na dumiretso sa komprontasyon, pinili ko na lang munang manahimik. Ayaw kong magmukhang praning o walang tiwala. Lalo na't nurse siya at pasyente ang asawa ng tito ko. Ngunit ang kutob ng puso, mahirap talagang patahimikin. Kaya naman, pinili kong manmanan muna sila para makasigurado sa aking hinala. Hanggang sa isang gabi, nagkunwari akong umalis na ng bahay ni na Tito Manuel. Pero ang totoo ay nagpaiwan ako sa labas. Mula sa bintana, nakita ko silang magkatabi sa sofa. Hindi sila nag-uusap tungkol sa gamot ni Tita Vilma. Sa halip, tila malalim ang kanilang pinatutunguhan at nakita ko ang paghaplos ni Tito Manuel sa balikat ni Clarice. Napansin ko rin na tuwing magkasama kami ni Clarice, laging nakataob ang kanyang cellphone. Sa tuwing may mag-a-alarm o magno-notify, mabilis niya itong kukunin at lalayo ng bahagya para mag-reply. Ang dating diretsyong tingin sa akin ay napalitan ng mga sulyap na puno ng tila pagkakasala. Isang beses, narinig ko rin si Tito Manuel na bumulong kay Clarice. "Salamat, Clarice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ang tono ng kanyang boses ay hindi pasasalamat ng isang tito sa nurse ng asawa niya. Ito ay tono ng isang lalaking may pinanghuhugutan na mas malalim. Habang tumatagal, ang mga ebidensyang nakakalap ko ay tila mga tinig na tumutusok sa aking dibdib. Hirap na si Tita Vilma sa kanyang sakit sa kabilang silid. Habang sa labas nito, ang dalawang taong pinakamalapit sa akin ay tila may nabubuo ng sariling mundo. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong kasuhan ng pagtataksil. Ang aking kasintahan ba na pinagkakatiwalaan ko o ang tito ko na siyang naging tulay namin sa isa't isa? Ang masakit pa nito,
Parang ginagamit nilang dahilan ang pag-aalaga kay Tita Vilma para magkaroon ng dahilan na laging magkasama. Kaya naman, nang hindi na ako nakatiis, ay gumawa na ako ng hakbang. Nang biglaan nilang isugod sa hospital si Tita Vilma at kailangang i-confine doon, nagpasya akong pumunta sa hospital nang hindi nagsasabi. Bitbit ang paboritong sopas ni Tita. Pero ang totoo, baon ko ang kaba na baka tama ang hinala ko. Pagdating ko sa tapat ng room 402, bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi ko narinig ang ingay ng makinang pag-monitor o ang mahinang ubo ni Tita. Ang narinig ko ay ang pamilyar na tawa ng kasintahan ko. Yung tawang para sa akin lang dapat. Sumilip ako sa siwang ng pinto at parang gumuho ang mundo ko sa nakita ko. Hindi sila nakaupo sa tabi ng kama ni Tita Vilma na mahimbing natutulog. Nandun sila sa sofa sa sulok. Magkadikit ang mga balikat at ang kamay ni Tito ay nasa hita ng babaeng pinaplano kong pakasalan. Narinig ko ang bulong ni Tito. Salamat at nandito ka. Hindi ko na alam kung paano itataguyod to kung wala ang suporta mo. Sumagot ang kasintahan ko. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Bago niya mabilis na dinampian ng halik sa labi ang lalaking itinuring kong pangalawang ama. Hindi ko na namalayan na nabitawan ko na ang dala kong lalagyan ng pagkain. Ang kalansing ng bakal sa sahig ay sapat na para mapatalon silang dalawa sa gulat. Ang mga mukha nilang namumutla, ang mga mata nilang hindi makatingin ng diretso, at ang tangka nilang paglalayo ay sapat na kumpirmasyon. Walang paliwanag ang makagagamot sa nakita ko. Ginamit nilang tuntungan ang sakit ni Tita Vilma para pagbigyan ang sarili nilang mga pagnanasa. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan, habang ang tunog ng tumatagas na sopa sa sahig ay tila orasan na nagbibilang ng bawat segundong nadudurog ang puso ko. Unang nakabawi si Tito. Tumayo siya. Inaayos ang kanyang polo na tila ba kaya nitong ayusin ang kusot ng kanyang pagkatao. Hindi yan ang iniisip mo. Ang gasgas na linyang binitawan niya. Nagkakaroon lang kami ng emosyonal na sandali dahil sa pag-aalala kay Vilma. Humihingi lang siya ng payo kung paano ka mas mapapasaya. Tumingin ako sa kasintahan ko. Ang mga matang dati ay puno ng ningning kapag nakikita ko. Ngayon ay puno ng takot at pagkapahiya. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang panginginig ay sapat na sa naysay ng kanyang pagkakasala. Sa labi, Tito, ang tanging lumabas sa bibig ko. Sa labi ang payo ngayon? At sa harap pa mismo ng asawa mong natutulog at walang kalaban-laban? Lumapit ako ng bahagya. Hindi para manakit, kundi para makita ang mga mukha ng mga traidor sa malapitan. Walang silbi ang makipagsigawan sa loob ng hospital. Ang katahimikan ko ang naging pinakamalakas na sampal sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at kinuha ang huling ebidensya. Ang kanilang mga itsura sa gitna ng silid na dapat ay para sa paggaling, ngunit naging pugad ng pagtataksil. Tapos na tayo, sabi ko sa kanya. At Tito, huwag mo na akong tatawaging pamangkin. Mula sa araw na to, patay na kayong dalawa sa buhay ko. Tumalikod ako nang hindi lumilingon. Kahit pa, naririnig ko ang pagtawag nila sa pangalan ko. Lumabas ako ng hospital na hindi nararamdaman ang bigat ng aking mga paa. Ang
Ang bawat hakbang sa malamig na hallway ay tila pagtatapos ng isang kabanata na puno ng panlilinlang. Habang papalayo, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa likuran ko. Ngunit hindi na ako lumingon. Alam kong wala ng salitang makapagbubuo sa basag na tiwala. Hindi ko sila hinarap ng may puot na sumisigaw, kundi may puot na nanlalamig. Sa parking lot, naupo ako sa loob ng sasakyan at doon lamang huminga ng malalim. Ang singsing na nasa bulsa ko, nabala ko sanang ibigay sa kanya sa susunod na anibersaryo namin, ay iniwan ko sa upuan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi na siya karapat-dapat sa pangakong dala nito. Kinuha ko ang aking cellphone at ginawa ang huling hakbang para sa aking proteksyon at katahimikan. Dinilit ko ang kanilang mga numero at blinak sila sa lahat ng social media. Walang paliwanag, walang closure na kailangan. Dahil ang nakita ng aking mga mata ang pinakamalinaw na tuldok. Pero bago tuluyang mag-leave sa aming group chat ng aming pamilya, ay nag-iwan muna ako ng isang mensahe. Hindi para magmura, kundi para ilatag ang katotohanan. Salamat sa pagpapakilala niyo sa akin kung sino talaga kayo. Maging masaya sana kayo sa anino ng inyong pagkakasala. Pagkatapos nun, ay humarurot ako palayo ng hospital. Hindi para tumakas, kundi para magsimulang muli. Ang pagtataksil nila ay hindi ko pagkukulang, kundi kanilang kawalan ng integridad. Masakit, oo, dahil dalawang haligi ng buhay ko ang gumuho. Ngunit sa pagguho na yon ay nakita ko ang liwanag ng katotohanan. Sa huli, hindi sila ang nanalo. Nanalo ako dahil nalaman ko ang totoo bago ko pa naitali ang aking buhay sa isang huwad na pag-ibig at isang mapagkunwaring pamilya.